Ang mga boxes na ito ay toolboxes ng aking yumaong ama. Di namin ito ginalaw since sumakabilang buhay yung father ko in 2011 kasi at the time buhay pa yung mother ko. And recently, sumakabilang buhay na rin yung mama ko. So we decided what to do nitong mga well-loved and well-cared belongings ng aking parents. And I volunteered to keep these toolboxes and see kung ano pa ang pwede nating gagamitin dito at ano yung i-display lang natin sa ating workshop. So samahan niyo ko sa pagsilip ng mga tools dito sa toolboxes in this video. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Mabigat to, hindi to kaya bubuhatin ng isang tao. Ang tatay ko mismo ang nagtrabaho to, ang gumawa nito. Meron lang siya ditong simple na miter joint, then may galvanized sheet na support. So original na box pa to, hindi namin to ginalaw. By the way, my father was a carpenter, a great carpenter. Karpintero dito sa amin sa Visayas, ang tawag ng carpenter is panday. But doon sa Katagalugan, ang panday ay blacksmith. Okay. Yung tatay ko, although dito yung nakatapos ng elementarya, pero marunong yun bumasa ng plano, yung blueprints ng mga architects. In fact, one of his greatest achievement, nakapatayo siya ng 5-story building. Siyang nag-supervise sa construction without the supervision of a civil engineer. Sinunod lang niya yung plano at yun, natapos ang building. Hanggang ngayon, doon pa ang building. Balik tayo dito sa toolbox. So, titingnan natin ang loob nito. Buksan natin. Yan. Meron pa siya ditong malaking lagare. So, yun, and also this one, this is a Stanley na so 22 inches, original to. Yung papa ko mahilig yun sa sa Stanley. Ito na lahat ang laman ng kaba ng toolbox ng father ko. Hindi ko na sinali yung mga malilit na bagay like mga wooden handles at iba pang accessories. Ito lang ang pinaka-importante. Marami pa ang wala rito actually. Hahanapin ko pa. In fact, walang martilyo dito. Walang hammer. And that's the most common hand tool for a carpenter, martilyo. Kung wala kang hammer, hindi ka isang carpenter, di ba? Ano pang iba sa bahay namin. At saka, meron pa siya mga malalaki na mga saw, wala dito rin. Yung parang bangbanso, wala dito. Kukunin ko pa yun. Nasa bahay pa namin yung iba. Ang dalawang ito ay mukhang sapatos, but actually, gamit ito is yung para pang linya. Kung maglagay ng long lines sa floor or sa plywood, itong gagamitin. Merong string yan, kaya makita mo may reel dyan. Makita nyo may reel, at saka ito may reel. May may string yan, then may oil yan o may ink sa loob para yun ang gagamitin lang pang linya. So kung gagawa sila ng line, mataas na line, yan ang gagamitin. Yun ang string sa kabilang dulo, then tawag niya, ipipitik para mag-mark doon sa plywood. Ganoon, pag gumawa sila ng linya. Yung electrical wire, di ko na magamit yan kasi na yan eh. Mukhang wala na siyang pang-grip dito. Dito, tingnan nyo. Wala na smooth na. Hindi pwede, pero tulong nose at saka yung cutter, pwede ba yun? Definitely, pwede ko magamit tong thinner snip ni papa ko. Nakagamit ako nito before ko may mga project at sa school, ginagamit ko to. At saka itong mga saw niya, nakagamit din ako nito. Dalawa. Meron pa siyang ibang mga saw, hindi ko na nakita. Ito, box ito. Usually, ginagamit ito dati sa mga projects ko. Ito siya, ano bang tawag nito?
may protection dito, may protector kasi actually double blade to. It's a knife. Ang kabilang side is pang cutter yun, pang ganun. Tsaka pwede ganun. Yung mga gagamit ko rin to. Again, as I've said, ang purpose ko nito is I'm going to identify yung mga tools na pwede pang gamitin at saka yung pwede pang display na lang. Yun naman talaga ang purpose namin. Again, sabi ko, mahilig si Papa ng Stanley products. Ito, Stanley brand ito. Pero meron siya Chinese dito. Naka-Chinese box pa. Duda ko, bigay ito ng aking kapatid na nagtrabaho dati sa China. Yung imang ko rin kapatid. Parang ano to eh, pang glass. Pang cutter eh. It's a multi-tool actually. Meron pong measurement dito. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Silang. Subukan ko to. Magamit ko rin to. Ito mga Baralicabra, mga crowbars. Hindi ko na sila itong gagamitin or depende lang kung kailangan. Pwede rin magamit to. Ito, axe. Talagang magagamit to. Ito mga planer to, mga wooden planer. Ito lang ang steel, Stanley brand ito. Mahilig talaga si Papa ng Stanley. Mahilig. Ito naman ay, nakalimutan kong pangalan nito. Stanley rin ang brand ito. Pero nakagamit ako nito dati sa aking project sa high school. Yan, ang box na yan ay mga blades nito. Mga blades yan, no? Tingnan nyo, mga blades yan. Maraming blades. Blades sa planer. Sipilia in our language, I don't know sa Tagalog ang pangalan tawag niya. Ito ang equivalent ng modern router, no? Pang kanal to eh. Modern router to. Pati ito. Ito naman. At saka ito. Pang modern router to eh. Nagtataka lang ako kasi maraming malalaking drill bits papa ko. I don't know kung saan niya ito ginamit. Although, magagamit ko rin ito. Pati na to, pwede ko gamitin, pwede ko rin gamitin to yung mga square. Ito siya, handle lang ito. Ginawa niya to eh, oh. Parang handle lang ganito. Hindi ko lang para, ano to, para, I think para palita to. O para saan to. Parang gano'n ang purpose nito. May wrench dito. This is made in USA. Crescent ang brand. At saka may plumb bob dito. Hindi na to ang luma niyang plumb bob. Yung isa niyang luma na plumb bob is kinuha ng kapatid ko. Ito yung iniwan niya. Makabago na to eh. Stainless steel to eh. Merong hand drills dito. Manual hand drill. Ito, nagamit ko to when I was still a student. Sa high school pa ako, mga projects ko. Ito, ginamit ko. Functional ito. Actually, pwede ko to gamitin. Pero hindi ko na to actually gamitin kasi meron naman akong power drill. So, pan-display na lang. At saka naman itong ratchet na drill din, manual. Sira na rin yung handle nito. Hindi na ito pwede gamitin. Meron ding pulley si Papa. Ito. Magagamit ko sa construction. May pulley siya. Magagamit ko to. I know. Later on. Ito naman yung weighing scale. Yung luma na weighing scale. Pwede ito, pan-display na lang. Ito, palita. Magagamit ko. Pwede ko ito gamitin. Yung father ko, very organized actually. Lahat ng mga parehong gamit ay nakalagay sa isang maliliit na mga bags. Like chisel. Yung chisel niya, nakalagay lahat yan sa isang location, isang bag, sa isang container. At saka yung pang-electrical niya, nakalagay din sa isang bag. Ganoon siya ka-organize. Kaya nang hinahanap ko doon sa kaban niya, madali ko lang na-arrange. Yan, kompleto. So, lilinisin ko yon gamit itong makabagong oil. Ibalik ko dyan. Ang gagawin ko lang is, yung mga gagamitin ko, or posibleng magagamit ko, ilagay ko sa itaas, sa ibabaw. Yung mga hindi ko na talaga magagamit, ilagay ko nun sa ilalim. In the future, ito yung project ko. Ilagay ko to sa isang area na sa bahay ko, gawan ko ng cabinet in memory of my father. Bakit importante ito sa amin? Because kahit mula kang isang mahirap na pamilya, isang carpenter lang yung tatay ko, pero nakagraduate kami lahat. Kaming mga lalaki. Hindi kami lahat nakagraduate, but most of us nakagraduate. May mga professional na. Ako, I'm going to retire na nga. Next year, retired na ako.
officially. So, with sentimental value tong mga gamit ng father ko. Ito, magagamit ko nito. Sira lang ang ano niya, ang handle, pero kaya naman ayusin to. Lagyan lang ano ng pang-lock dito. Pero mabasa mo rito, tingnan nyo. Nakalagay. That's AW Wheels ang name ng company that is made in England. And so ayan ang itsura niya. Na-arrange ko na. Medyo maluwag na konti kasi yung iba hindi ko na nilagay dyan. In-arrange ko na lang. So yung mga gagamitin ko nasa upper part para kung gusto kong gagamitin meron dito agad, di ba? Yung mga saw dito. So madali lang kunin. Yung mga nasa ilalim, yung bihirang gagamitin o hindi ko gagamitin. Meron pa actually isang box, hindi ko lang na-open kasi wala pang susi. Hindi ko alam kung anong laman ito. Walang susi, hinahanap pa namin ng susi. Dito naman sa kabila, dito yung ibang mga tools na magagamit ko on a daily basis or any time of the day. For example, itong mga pliers, magagamit ko ito. Itong screwdriver, magagamit ko yan. Yung dalawang screwdriver, nilagay ko na andito na sa aking paglalagyan ng mga screwdriver. Ito, nilagay ko na dito. Magagamit ito. Ito, ilagay ko to sa aking bag. Ito, magagamit ko to sa kusina. So, kaya, yun. Linisin ko lang to. I have to sharpen this again. Then, itong mga, scissors. Gamit na gamit kasi, very sharp. Ang itong mga scissors na to. Oh? Kasi pang barber to na scissors. Oh? Yung pakinggan yung sounds. Very sharp. Then, I found another tool, itong caliper na to. And I remember, project ko to sa school. Akong gumawa nito. This is made of stainless steel. Akong gumawa nito. It's a caliper. Tinago lang ng papa ko. Yun. These are some of my power tools. I have a previous video about 3 years ago discussing how I use these tools in making a wardrobe. Pinakita ko lang ito ngayon para ma-point out na di ko na halos magagamit yung mga hand tools ng papa ko. I-display ko na lang yun to remind us gaano kahirap yung hanap buhay niya. Pasensya na, medyo personal sa akin ang video nito. Daghang salamat, bye.